Hi! Ito ang Movie Recap Tagalog. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang drama romance na Spanish na pelikulang My Fault na ipinalabas noong 2023. Bago tayo magsimula, hinihiling namin na i-like mo at magkomento sa video dahil ito ay magbibigay daan sa amin na palawakin ang aming channel. Salamat! Si Noah at ang kanyang ina, si Rafaela, ay lumipat upang manirahan kasama ang bagong mayaman na asawa ni Rafaela, si William Meister. Si Noah ay isang binatilyo na nag-aatubili na umalis upang sumama sa kanyang ina at ama. Si Rafaela ay masigasig sa pagsisimula ng bagong kabanata at gustong ibahagi ang kanyang kaligayahan kay Noah. Gayunpaman, si Noah ay hindi nabighani sa marangyang pamumuhay, isinasaalang-alang ito na artipisyal at hindi nakakonekta sa kanyang tunay na sarili. Pagdating sa marangyang mansyon, nakasalubong ni Noah ang anak ni William na si Nicholas. Siya ay isang mapagmataas at medyo mayabang na hindi natutuwa sa presensya ni Noah. Gayunpaman, ang pagiging mapaghimagsik ni Noah ay nakabihag sa kanya sa simula pa lamang. Si Noah at Nicholas ay lubos na naiiba sa isa't isa, at ang kanilang mga pagkakaiba ay nagiging maliwanag sa kanilang unang hapunan ng pamilya na magkasama. Pinili ni Noah na asarin at biruin ang kanyang stepbrother, habang si Nicholas, na hindi lamang isang matagumpay na surfer kundi nag-aaral din para maging abogado, ay ipinakita bilang isang perpektong tao nina William at Rafael. Pagkatapos ng hapunan nagpasya si Nicholas na umalis upang magtrabaho sa isang legal na kaso at ipinahayag ni Noah ang kanyang pagnanais na umalis din bilang tugon, hiniling ng kanilang mga magulang na ihatid ni Nicholas si Noah sa kanilang tahanan. Gayunpaman, si Nicholas ay hindi mabuti at banal ang karakter na ipinakita niya sa harap ng kanyang ama. Sa likod ng mga saradong pinto, pinamumunuan niya ang isang kapanapanabik na pamumuhay, dumalo sa mga masiglang party, nakikibahagi sa mga karera ng kotse, at nakikilahok sa mga laban sa boxing upang maibsan ang kanyang mga pagkabalisa. Nang banggitin ni Noah ang kanyang ina, pinahinto ni Nicholas ang sasakyan sa gitna mismo ng kalsada. Natagpuan ni Noah ang kanyang sarili na stranded sa isang liblib na lokasyon na may patay na baterya ng telepono. Sa kabutihang palad, may isang stranger na lumapit at mabait na nag-alok na ihatid siya pauwi. Nakapagtataka, ang stranger na ito ay pamilyar kay Nick. Si Noah ay walang pagpipilian at sumang-ayon na samahan ang taong ito na nagngangalang Mario sa party na dinadaluhan ni Nick, salungat sa kanyang karaniwang mga responsibilidad. Nagpasya si Nick na magpahinga mula sa kanyang trabaho at magpakasawa sa ilang kasiyahan sa party. Maraming mga kababaihan sa kaganapan ang sabik na makuha ang kanyang atensyon, at lubos niyang ikinatuwa ang atensyon at pang-aakit na natanggap niya mula sa kanila. Samantala, si Noah, na nakakaramdam ng pagkabigo sa pag-uugali ni Nick, ay sinubukang i-blackmail siya sa pamamagitan ng pagbabanta na ipaalam sa kanilang mga magulang ang tungkol sa kanyang mapanlinlang na mga aksyon. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang sitwasyon nang hindi sinasadyang uminom si Noah ng mga spike na inumin sa party, na naging dahilan upang siya ay malasing. Si Nick, sa kabila ng kanilang pagkakaiba, ay pumasok upang tulungan siya at tiyakin ang kanyang kaligtasan. Sinigurado niyang nakauwi siya nang walang anumang pinsala. Dahil sa karanasang ito, nagkasundo silang itago ang kani-kanilang mga sikreto mula sa kanilang mga magulang. Nagpasya si Noah na dumalo sa isang ilegal na karera ng kotse kung saan si Nicholas, na kilala rin bilang Nick, ay lumalahok. Noong una ay nagambala si Nick sa presensya ni Noah, ngunit nagawa niyang manalo sa unang karera. Gayunpaman, nawala ang kanyang kagalakan nang masaksihan niya ang paghalik ni Noah sa ibang lalaki, na labis na ikinabahala niya. Napagalaman niya na ang kasinatahan ni Noah, si Dan, ay niloko siya sa kanyang matalik na kaibigan, at nakatanggap siya ng photographic na ebidensya ng kanilang pagtataksil. Sa pagtatangkang maghiganti, hinalikan ni Noah ang isang lalaki. Nang mapansin ang mali-mali na pag-uugali ni Noah, namagitan si Nick at nagmungkahi ng isang plano upang wakasan ang kanyang emosyonal na kaguluhan. Iminungkahi niya na kumuha sila ng isang stage kiss para sa isang larawan na may kondisyon na siya pagkatapos ay bumalik sa bahay. Pumayag si Noah sa kasunduan na nakahanap ng aliw sa kaayusan. Pareho silang naakit sa isa't isa at habang sinubukan nilang bigyang katuwiran ang kanilang mga aksyon bilang para lamang sa larawan, alam nilang dalawa na ang kanilang koneksyon ay higit pa doon. Nakuha ni Noah ang larawan at ipinadala ito kay Dan bilang isang paraan ng pagpapatunay ng kanyang kahalagahan at pagpapaalam sa kanya. Nang maglaon, natagpuan ni Noah ang kanyang sarili na naghihintay sa karera ng kotse ni Nick para kay Jenna. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nilapitan siya ni Ronnie, isang kamakailang pinalaya na kriminal, at hinamon siya sa isang karera. Sinubukan ni Noah ang lahat upang maiwasan ang sitwasyon, ngunit patuloy siyang itinulak ni Ronnie na makipagkumpetensya at iniinsulto siya nito. Nagpasya si Noah na turuan siya ng leksyon at atubiling pumayag na makipaglaban sa kanya. Dahil sa background ng kanyang ama bilang isang car racer, naging pamilyar si Noah sa sport sa kabila ng kanyang mga husay. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na niloko siya ni Ronnie, ayon sa dati ng kasunduan sa pagitan ni Ronnie at Nick.
Si Nick talaga ang dapat sumali sa final race. Dahil hindi sumunod si Nick sa mga patakaran ng kompetisyon. Hiniling ni Ronnie na ibigay niya ang kanyang sasakyan at ang kanyang pera bilang parusa. Nagkaroon ng away ng insultuhin ni Ronnie si Noah at bilang pagtatanggol sa kanya, sinuntok ni Nick si Ronnie sa mukha. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang pinakamamahal na kotse at ng pera sa karera, patuloy na ipinakita ni Nick ang pag-aalaga, pagmamalasakit kay Noah na pinatunayan na ang kanyang damdamin para sa kanya ay tunay. Napansin ni Nicholas na si Noah ay may matinding pag-iwas sa karahasan at kalaunan ay natuklasan ang pinagbabatayan nito. Noong bata pa si Noah, nasaksihan niya ang pang-aabuso sa tahanan sa loob ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama, isang malupit at mapang-abusong lalaki, ay nagdulot ng pananakit sa ina, si Rafaela. Poprotektahan ni Rafaela si Noah sa pamamagitan ng pagtatago sa kanya sa isang nakakulong na espasyo tulad ng isang aparador. Ang mga karanasang ito ng pagkakulong ay nagpaalala kay Noah ng kanyang napakasakit na nakaraan. Ang sitwasyon ay umabot sa isang breakpoint nang ang ama ni Noah isang araw ay nagtangka na patayin siya gamit ang isang kutsilyo. Bagaman nakaligtas si Noah sa pag-atake, dinala niya ang emosyonal at pisikal na mga pilat na idinulot ng kanyang ama. Siya ay nakulong dahil sa insidente, at ang patotoo ni Noah ay may mahalagang papel sa pagbuo ng kaso laban sa kanya. Naunawaan na ngayon ni Nicholas kung bakit tinanggihan ni Noah ang anumang anyo ng karahasan. Hindi niya maatim na masangkot sa isang taong nasiyahan sa karahasan at ginamit ito bilang isang paraan upang ipahayag ang pagkabigo. Sa kabila ng kanilang desisyon na ilayo ang kanilang sarili sa isa't isa, nang malaman ang tungkol sa nakaraan ni Noah, naunawaan ni Nicholas ang mga dahilan ng kanyang galit. Ipinasya niyang protektahan si Noah sa anumang kapahamakan. Nagsimulang makatanggap si Noah ng mga hindi kilalang pananakot na mensahe, at naniniwala siyang ito ay si Ronnie na natalo niya kamakailan sa isang hamon. Bagaman ay hindi pinansin ni Noah ang mga mensahe, itinago niya ang mga ito bilang ebidensya kung sakaling kailanganin niyang kumilos laban sa nagpadala. Sa paglaya ng ama ni Noah mula sa bilangguan, kinuha ni Nicholas ang responsibilidad na pangalagaan siya. Nabahala si Rafaela na ang kanyang dating asawa ay maghiganti kay Noah sa pagsaksi laban sa kanya. Ipinahayag ang kanyang mga alalahanin kahit alam niyang hindi papayag ang lipunan sa kanilang relasyon. Si Nicholas at Noah ay labis na nagmamahalan. Hindi makontrol ni Nicholas ang kanyang damdamin para kay Noah, ngunit ang pagiging isang romantikong relasyon sa kanyang kapatid na babae ay hindi isang praktikal na pagpipilian. Bago maghiwalay ng landas, nagpasya sina Noah at Nicholas na gumugol ng isang huling gabi na magkasama, ipagdiwang ang kanilang pagmamahalan. Kinaumagahan, pumunta sila sa isang convenience store para bumili ng proteksyon. Habang pumapasok si Nicholas sa tindahan, naghintay si Noah sa kotse. Biglang sumulpot si Ronnie at pilit na hinila palabas ng sasakyan si Noah at dinukot. Nang lumabas si Nicholas sa tindahan, nawala na si Noah. Sa pagsusuri sa CCTV footage ng tindahan, kinumpirma ni Nicholas na si Ronnie at ang kanyang mga kasabwat ang responsable sa pagkidnap kay Noah. Nang magising si Noah, napagtanto niya na ang kanyang sariling ama ang may pakana sa buong operasyon. Nagsimula ang lahat ng makilala niya si Ronnie habang nakakulong at magkasama silang gumawa ng masamang plano para maghiganti laban sa sarili niyang anak. Sa isang baluktot na aksyon, humingi siya ng mabigat na halagang 1 milyong mula kina William at Rafaela kapalit ng ligtas na pagbabalik ni Noah. Sabik na naghihintay sina William at Rafaela sa itinalagang lokasyon gaya ng itinuro sa isang tawag sa telepono, inaasahan na lalabas ang ama ni Noah. Gayunpaman, hindi siya dumating, iniwan silang tuliro at hindi sigurado. Si Rafaela, na matalas na naunawaan ang tunay na motibo ng ama ni Noah, ay naunawaan na hindi niya talaga pinapahalagahan ang pera. Sa halip, ginawa niya ang masalimuot na pakana na ito para lamang pahirapan siya at si Noah, marahil dahil sa kanilang magulong nakaraan, lingid sa kaalaman ni William at Rafaela. Nag-set up ang ama ni Noah ng network ng mga tracking device sa paligid ng lokasyon. Alam na alam niya na si Nicholas, kasama ang mga pulis, ay patungo sa paghuli sa kanya. Samantala, gumawa si Nicholas ng isang nakagugulat na pagtuklas. Ang insurance company ay patagong nagtanim ng isang tracking device sa sasakyan na obligado niyang ibigay kay Ronnie matapos matalo sa karera. Gamit ang tracking device na ibinigay ng kanyang insurance company, sinimulan ni Nicholas ang paghahanap sa kanila. Ang ama ni Noah at si Noah ay nagmamadaling umalis sa garahe sakay ng isang kapansin-pansing pulang kotse. Pinilit siya ng kanyang ama na makisali sa isang mapanganib na mabilis na paghabol habang nakatutok sa kanya ang baril. Habang lumalakas ang pagtugis sa mga pulis na papalapit sa kanila, si Nicholas, na may kasamang pulis sa upuan ng pasahero ay papalapit sa kanilang lokasyon. Sa wakas, si Noah at ang kanyang ama ay nakulong sa dulo ng isang pantalan sa loob ng mataong marina. Ang kanilang desperadong sitwasyon ay umabot na sa kasukdulan habang ang mga otoridad ay nagsara at ang kanilang kapalaran ay nababatay sa balans. Pinaandar ni Nick ang kanyang sasakyan sa dulong bahagi ng pier na pumwesto sa tapat.
Habang nagtatagpo ang kanilang mga mata, isang tahimik na pag-unawa ang dumaan sa pagitan nila, at likas nilang alam kung ano ang kailangang gawin. Sa isang hindi pangkaraniwang setting habang nanonood ng isang pelikula, si Noah ay nagbigay ng isang tila imposibleng manyobra kay Nick. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng paghila sa preno at pagpihit ng gulong ng 20 degrees pakanan na sinusundan ng isang matalim na pagliko ng 60 degrees pakaliwa, matagumpay nilang maisakatuparan ang masalimuot na hakbang na ito ng walang pag-aalinlangan. Diretso silang nagmamaneho patungo sa isa't isa nang walang kamali-mali na isinasagawa ang manyobra, umiikot sa isa't isa. Parehong si Noah at Nick ay likas na ibinaba ang kanilang mga ulo ng makitid na umiiwas sa isang potensyal na mapanganib na sitwasyon. Biglang nabasag ang tensyon na kapaligiran habang nagpaputok ng baril ang isang detective. Kalunos-lunos na tinamaan ng bala ang ama ni Noah. Si Noah at Nick ay hindi nasaktan ngunit emosyonal na nanginginig. Nag-iba ang eksena at sa ilalim ng takip ng kadiliman, palihim na pumasok si Nick sa silid ni Noah na kamakailan ay nakaranas ng nakakapangilabot na bangungot. Nakatagpo sila ng aliw sa presensya ng isa't isa at sila ay hinalinhan na sila ay pinamamahalaang upang pagtagumpayan ang pagsubok na magkasama. Sa kabila ng dating pumayag na maghiwalay, ang insidente ay pumukaw ng malalim na emosyon sa loob ni Nick at ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal kay Noah. Dahil dito, nagkasundo silang dalawa at muling mabuhay ang kanilang relasyon, batid ang posibleng backlash at prejudice na kakaharapin nila mula sa lipunan. Nagpasya silang panatilihing lihim ang kanilang pag-iibigan, naghahanap ng kanlungan sa lihim na kalikasan ng kanilang koneksyon.